Pero, ang puso ni David ay handa ng sumunod para sa Diyos. That's why hindi mo pwedeng sabihin sa sarili mo, kailangan tumanda muna ako, kailangan kumulubot muna ang balat ko, kailangan pumuti muna ang buhok ko bago ako sumunod sa Diyos. Do not sleep. Amen? Why? It's because kung minsan, ito yung criteria natin. Akala natin, everybody listen to me. Akala natin, kapag may edad na tayo, saka pa lamang tayo fitted o pwede na sa ministry. Sino may sabi sa'yo? It's because most of the time, tinitignan natin yung panlabas natin na anyo. You know what? Hindi importante sa Diyos kung puti na ang buhok mo bago ka pumasok sa ministry. Hindi importante sa Diyos na maedad na ang iyong katawan bago ka pumasok sa ministry. Ang importante sa Diyos, yung puso mo ay para sa Kanya. That's all. Pero ang totoo, kung minsan, hinihintay muna natin na mag-mature ang ating panlabas na anyo. Why? Para meron kang appeal sa tao? Para pag tumayo ka, and then makikita ng mga tao, wow, binata na siya. Lalaki na siya, poging-pogi, maganda. You know what? Nasa edad na siya. I tell you, wala yun sa edad. Depende yun sa puso mo. Ang pagsunod sa Diyos, wala rin sa edad. Depende yun sa puso mo. Pero wag sana nating hayaan na mentras nagkakaedad ang ating panlabas na kaanyuan, ang puso natin ay hindi natututong sumunod sa Diyos. Dahil kung yun, ang hayaan natin mangyari sa ating sarili. Mark my word. Listen to me. No? You know what? Darating ang araw, wala ka ng panahon. Saan? Saan? At hindi ka nabibigyan ng pagkakataon ng Diyos na makapaglingkod sa Kanya. Why? It's because kung minsan, diba? Sinasabi ng mga tao, Pastor, no, busy pa ako. And then, nung tumanda na, busy pa rin siya. And then, nung siya ay nakasaklay na, and then, welcome na siya sa ministry. I tell you, hindi ka na kailangan ng Diyos. Why? Listen, nung bata ka, ayaw mo ipagamit yung buhay mo sa Diyos. Nung malapit ka nang mamatay, tama ba? Saka mo sasabihin na pwede ka na maglingkod sa Diyos. Why? It's because nag-aanda ka na sa kamatayan mo. Sorry, hindi mo mapaglalalangan ng Diyos. Hindi mo mapag-iisaan ng Diyos. Sorry to say. Tama ba? It's because most of the time, ganito ang attitude ng marami sa mga Pilipino. Sorry to say. Tama ba? Habang bata pa, habang malakas pa, habang makisig pa, you know what? Ayaw mo na maglingkod sa Diyos. Pero kapag nakakaramdam na ng mga, alam mo yon, ng mga sakit, karamdaman, you know what? Doon yung nare-realize na baka mamamatay na ako, maglilingkod na ako sa Diyos. Tama, mali. Please, huwag niyong hayaan na kailangan tumanda muna at kumulubot ang inyong mga balat bago kayo maglingkod sa Diyos. Isang bagay yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Nung tinawag niya ako sa paglilingkod, you know what? Bata pa ako. And I thank God for that. Amen? Kung tumanda man ako at alam ko na darating yung araw na yon sa pagtanda ko, I thank God. No? Kung magre-retire na ako sa pagpapastor, I thank God for that. Pero hindi, you know what? Ako magsisisi na habang bata pa ako, nagsimula na ako maglingkod sa Diyos. Huwag kayong dumating sa pagkakataon na kinakailangan mo nang maubos ang inyong mga buhok, pumuti ang inyong mga buhok, bago kayo maglingkod, kumulubot ang inyong mga balat. Hello? Tama ba? Bago nyo masabi, Pastor, ready na ako maglingkod. Paano ka maglilingkod? Pag may sinabi ako, buhatin mo yan, maawa ko sa'yo. Nasabi mo, buhatin mo to. Why is it? Yung sarili mo nga, hindi mo na mahalos mayakbang. And yet, sasabi mo, maglilingkod ka na. Ibigay mo yung strength mo
habang ito ay bata pa sa Diyos. Tama ba? Hindi ugod-ugod ka na, hindi mo na nga halos maiakbang ang iyong mga paa, and then doon ka pala magsisimula maglingkod sa Diyos. Think! Tama? That's why, alam mo, pag dumating yung time, and alam ko na darating yung araw na yon, no, naputi na ang mga buhok ko, no, and at the same time, nandun na ako sa age ng retirement age, no, you know what, titignan ko na, o pag tinignan ko yung stage, and yung nagsasalita sa pulpit, and I know na hindi na ako yon, no, maring isa na yun sa inyo na bagong ihirangin ng Panginoon as a pastor of this church. Amen for that? No, may mga bago na mga sets of leaders, may mga bago sets of, you know what, musicians, sets of worship leader. I tell you, hinihintay ng puso ko yung araw na yon na makita. True. And I hope and pray, no, na hindi pa decrease yung paglilingkod natin, kundi progressive. Tama ba? Kayo ngayon na nakaupo dyan, especially kayo ng mga youth, no? I-desire nyo na habang bata kayo, makapaglingkod kayo sa Panginoon. Ano sabi ng Diyos? I have found David, a man after my heart. Anong kasunod nun? Handang sumunod sa lahat ng aking ipapagawa. Amen? Kailan niya sinabi yung kay David? Nung si David ay bata pa. Binatilyo pa lang. Tama ba? Huwag mo sabihin sa Lord, Panginoon, nakita mo na ba yung tao mo? Na hindi mo na halos may kilos yung katawan mo. Why? It's because ngayon ka palang handang ibigay ang sarili mo sa Diyos. God forbid. I said, God forbid. Amen. Malinaw ba? I hope and pray na natututo tayo ngayon. That's why, you know what? For 2 weeks, almost 2 weeks, no, isang realidad sa akin, no, hindi ko makakalimutan yung alin. Yung, tawag ito, sinasabi in the book of Matthew chapter 16, 28, and Matthew 17, verse 1, 2, and 3. Realidad yun. Ano yun? No, ano ang anak ng tao sa kaharian ng Diyos? Tama ba? Ipinakita ng Panginoon Kristo in Matthew chapter 17, verse 2. You know what? Kung ano ang anak ng tao sa kaharian ng Diyos. In the Mount of Transfiguration. Remember? Remember that? Anyways, naunawaan niyo ba yung sinasabi ko? Amen? I hope and pray na makita niyo yung sarili niyo ngayon pa lamang. Yung spiritual stature ninyo ngayon pa lamang in the kingdom of God. Na nagliliwanag, na punong-puno ng kalwalhatian. Amen. Hindi kung kailan na tayo mamatay, saka pa lamang tayo mag-aatubili na asikasuhin ang lahat. Malinaw ba? Sasabihin natin, ngayon na yung oras ko na maglilingkod ako sa Panginoon. Sorry, it's too late for you. Amen? Amen. That's why, ang realidad, once na inalis mo sa isang tao, yung ministry, yung title, ano ang maiiwan sa kanya? Yun ang realidad. The moment na alisin mo sa buhay ng isang tao yung ministry o yung title, ano ang maiiwan sa kanya? Kung minsan, ang katotohanan masakit. Ano yun? Wala. It's because the only time na siya existing sa gawain, it's because of the title. It's because of the ministry. I hope and pray na kayo ng mga new sets of leaders. Are you with me? Tama ang puso ninyo.
you are not there, you are not existing sa inyong ministry, sa inyong lugar, you know what? It's because of the title. Leaders. If I will remove the leaders, or the name of the leaders, or the title, are you still there? I hope and pray. Amen? I remember, since 2002, it's because 2001 ako, ay tawag dito nag-full-time. After 1 year, napasabak ako saan? Sa pioneering. 2002, nagpa-pioneer ako ng church. Kailan ako na-ordain, no, as a pastor? 2 years ago. Tama? It's 2 years ago. Ang tanong, bakit ko kinailangan hintayin? Okay, yung magagaling sa math. 3 up to 2009. Ilang years? 2. Okay. 2001. From 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 years. Amen? After 8 years, tama ba? And then that's the time na ako ay na-ordain. In fact, ayoko magpa-ordain as a pastor. Why? It's because wala akong nararamdaman sa puso ko, you know what? Na whether pastor ka, o may title ka, o hindi, I don't care. Wala akong pakialam. Ang importante sa akin, hindi yung title, ang importante sa akin yung grace ng Lord sa buhay ko. That's all. Pero kung pag-uusapan natin, sa years of pastoring, ilang years ka na nagpapastor? From 2002 up to the present. Ilang years yon? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 9 years. Amen? For 9 years na nagpapastor, and then I thank God for that. Are you with me? Why? It's because of the grace, no, na ibinigay ng Diyos sa buhay ko. Are you with me? But look at, most of the time, no, yung mga tao o karamihan ng mga Kristiyano, ang gusto lamang natin yung title. Pero hindi tayo after doon sa puso ng nais ng Diyos na makita sa ating lahat. Did you get this? I hope and pray na mas maging mahalaga sa atin ngayon pa lamang. Ano yun? Yung puso natin na handang sumunod sa Diyos. Ito yung dapat natin pahalagaan sa buhay natin. Did you get this? Ito yung dapat nating unahin sa buhay natin. Ito yung mas dapat na maging matimbang sa ating lahat. Hindi yung title, hindi yung ministry, hindi kung ano man yung meron tayo sa ating buhay. Dapat ang puso natin ay masasabi natin na handang sumunod sa Diyos. Sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon. Amen. Pagod na ba kayo? Amen. Stand on your feet. Hallelujah. So, I hope and pray, this is my conclusion. I hope and pray na maunawaan natin at maintindihan natin itong bagay na ito, itong mga katotohanan na ito. Kung meron man pinaka-importante, kung meron man pinakamahalaga sa Diyos, listen, walang iba kundi yung pagsunod natin, yung puso natin, na handa na sumunod sa kalooban niya. Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, at sa lahat ng pagkakataon. Amen. Why? It's because kung meron mang pinakamahalaga sa Diyos, walang iba, kundi yung meron kang puso na handang sumunod para sa Kanya. Amen. Hindi importante sa Diyos kung gaano tayo karami.
I remember, this is on record, no? Last week, nasa Alaminos ako. Isa sa sinasabi o kinikwento nila sa akin na dating member doon sa church sa Alaminos na lumipat doon sa ibang church. Testimony niya, no? Doon sa nilipatan niya, pakiramdam niya, doon siya lalago. Sabi ko, praise God for that. Amen? Pero isa sa totoong, no, na ikinasisiyan ng puso niya dahil marami sila. Hello? Ang tanong, Pastor, may masama ba kung marami? Wala. I know one day, no, you know what? Alam ng Diyos na hindi lamang quality, but darating ang time na magkakaroon din ng quantity over this church. By God's grace. Amen. But always remember this. Naalala ko doon sa kinikwento sa akin, no? Doon sa nakita niya na napakarami, listen, sa kalagitnaan ng pagpipreach ng pastor, merong iba na habang nagpipreach na nagdadaldalan sa likod, yung iba nagte-text, yung iba, no, nagkikwentuhan. Listen, ganun sila kadami. But you know what? Isang bagay, yung naawa ako. Ano yun? Habang nagpipreach yung pastor, sinasabi ng pastor, every Sunday, makinig kayo sa akin. No? Huwag kayong magdaldalan, huwag kayong magkwentuhan, huwag kayong mag-text dyan. And you know what? Buong puso na sinabi ko sa kanila, see? Bakit? Dahil wala sa dami o sa laki ng populasyon ng iglesia para masabi mo, you know what, na ang iglesia ay strong. O ang church na ito ay isang strong church. Wala yun sa laki o sa dami ng populasyon. Pero ang totoo, for me, after ako, no, saan? The only time na may impress natin ng Panginoon, once na nakita ng Diyos sa ating kalagitnaan na ang bawat isa sa atin ay mga anak ng Diyos sa tahanan niya. Anak ka ba ng Diyos sa tahanan ito? What do you think? Kung sa tingin mo, anak ka ng Diyos sa kanyang tahanan, then siguraduhin mo na kaya mong gampanan kung ano ang iyong sinasabi. Hindi lamang tayo puro salita dahil tapos na ang panahon na ang Kristiyano ay puro ingay lang. Ito ang oras, ito ang panahon na ang Kristiyano ay magkaroon ng pagkakaapekto sa ating komunidad. Amen. Patunayan nyo na kayo ay mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay meron tunay na puso para sa Diyos. Handang sumunod sa nais na ipagawa ng Diyos. Yun ang alam ko na tunay na mga anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nagpapasalamat kami sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin. Salamat sa iyong mensahe. Salamat sa iyong salita. Dalangin ko, Diyos, na kami ay patuloy pa na lumago sa iyong kalooban. Turuan mo kami sa pangunguna ng iyong salita at ng banal na Espiritu na malakaran namin ang tinitibok ng iyong puso. Sa pagkakataong ito, ikaw ang tunay na kababatid kung anong nilalaman ng puso at isipan ng bawat isa sa amin na naririto. Katagpuin mo kami minsan pa. At dalangin ko na patuloy mong pagpalain ang iyong iglesyang ito. Palaguin mo, Diyos, ang binhi na iyong itinanim sa puso't isipan ng bawat isa sa amin hanggang sa ito ay ganap na mag-mature sa aming buhay. Upang ang iyong pangalan ay ganap na may pahayag sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Are you blessed? Are you sure?